Isang pagbati ng maligaya at masiglang araw, oras at panahon sa ating mga minamahal na mag-aaral, mga masigasig na magulang at taga-subaybay ng mga bata. Malugod namin kayong inaanyayahan sa Tirad Pass Network, DepEd Candon City Teleskwela. Kanlungan ng kaalaman tungo sa kahusayan at kaunlaran. Tara na! Ako si Teacher Ray, ang iyong guro para sa episode na ito ng Araling Panlipunan 9 Economics. Handa ka na ba para matuto? Kung gayon, ihandang iyong kwaderno at ballpen at magsisimula na tayo. Sa ating ikalawang episode para sa ikalawang markahan, pag-aaralan naman natin ang mga salik na nakakaapekto sa demand. Tayo ay gagabayan ng Most Essential Learning Competency o MELC na natatalakay ang konsepto at salik na nakakaapekto sa demand sa pang-araw-araw na pamumuhay. At para sa ating layunin, sa araw na ito, ang mga mag-aaral ay inaasahang una, natutukoy ang mga salik na naka-impluwensya ng demand. Ikalawa, napapahalagahan ang mga salik sa paggalaw ng demand. Ikatlo, na ipapakita ang pagbabago ng kurba ng demand sanhi ng mga salik. Bago nating talakayin ang mga salik na naka-impluwensya ng demand, ay magkakaroon muna tayo ng panimulang gawain na pinamagatang sagutin mo ako. Unang katanungan, ang batayan sa pagpapasya kung gaano karaming produkto o paglilingkod ang bibilhin ay tinatawag na A. Batas ng negosyo, B. Batas ng demand, C. Batas ng konsumerismo, D. Batas ng pangangailangan. At ang tamang sagot ay B. Batas ng demand. Ikalawang tanong, ang dami ng kalakal na handang bilhin ng mga mamimili sa isang takdang panahon ay tiyak na lugar ay A. Timbang, B. Supply, C. Demand, D. Budget. At ang tamang sagot ay C. Demand. Ikatlong tanong, ito ay isang grapikong paglalarawan sa ugnayan ng presyo at quantity demanded o dami ng demand ng produkto o serbisyo. A. Kurba ng presyo, B. Kurba ng demand, C. Kurba ng negosyo, D. Schedule ng demand. At ang sagot ay B. Kurba ng demand. Ikaapat na tanong, ito ay isang talahanayang nagpapakita ng dami ng produkto o serbisyong kaya at gustong bilhin ng mamimili sa iba't ibang presyo. A. Demand function, B. Demand schedule o schedule ng demand, C. Demand curve o kurba ng demand, D. Law of demand o batas ng demand. At ang tamang sagot ay B. Demand schedule o schedule ng demand. Panghuling tanong, ikalima, ito ay ang matematikong pagpapakita ng ugnayan ng presyo at quantity demanded. Ito ay maaring maipakita sa pamamagitan ng mga equation. A. Demand function, B. Demand schedule o schedule ng demand, C. Demand curve o kurba ng demand, D. Law of demand o batas ng demand. At ang tamang sagot ay A. Demand function. Nakuha mo ba ang mga hinihinging kasagutan? Kung oo, handa ka na upang pag-aralan ang mga salik na nakaka-impluwensya sa demand.
Napag-usapan natin sa unang nakaraang aralin na ang presyo ang pangunahin at mahalagang salik sa pagbabago ng demand. Maliban sa presyo, may iba pang mga salik na nagiging dahilan upang magbago ang demand. Tulad ng panlasa, kita, presyo ng kahalili o kaugnay na produkto, bilang ng mamimili at mga inaasahan ng mga mamimili sa hinaharap. Unang salik ay ang panlasa. Ang pagbabago sa panlasa o taste ng mga mamimili ay may epekto sa demand ng produkto o serbisyo. Halimbawa, ang panlasa ng milk tea ay lubhang nagpababa sa demand para sa mga lokal na palamig tulad ng sago, gulaman at maging ang soft drinks. Ang pagtaas ng kamulatan ng mamamayan sa kalusugan ay nagpataas ng demand para sa mga produktong may kaugnayan sa pangangalagang pangkalusugan tulad ng mga pagkaing may mababang kalori, bitamina at pagkaing walang artipisyal na sangkap. Mapapansin sa ating kurba ng demand ng milk tea na sa presyong 65, ang demand ng isang mamimili ay 5. Dahil siya ay nasarapan at nahumaling sa milk tea, ang demand ng mamimili ay tumaas. Ito ay naging 9. Mapapansin na ang ating kurba ay lumipat mula kaliwa papuntang kanan. Ito ay indikasyon na tumaas ang demand sa isang partikular na produkto o serbisyo. Mapapansin din na walang pagbabago sa presyo. Ito ay nanatiling 65 piso. Ibig sabihin na hindi ang presyo ang nagpabago sa ating demand ng milk tea, kundi ang salik na panlasa. O kaya, maaring bumaba ang demand sa milk tea kung ang mamimili ay nagsawa na sila sa lasa ng milk tea. Ikalawang salik ay ang kita ng tao. Halimbawa sa pagtaas ng kita, nagkakaroon ng kakayahan ang mga tao na bumili ng mamahaling produkto o serbisyo tulad ng kotse, bakasyon sa ibang bansa, o bagong mga appliances sa bahay. Ang ganitong uri ng mga produkto ang tinatawag na normal goods. Tinatawag naman na inferior goods ang mga murang produkto na binibili ng mga pamilyang may maliit na kita. Halimbawa, kapag tumaas ang kita ng isang pamilya, bababa ang demand para sa mga produkto tulad ng ukay-ukay at mga produktong gamit tulad ng second-hand mobile phones, bisikleta at iba pa. Sa pagbaba naman ng kita, tataas din ang demand para sa inferior goods. Mapapansin sa ating kurba ng demand para sa bigas. Ang isang pamilya ay may kakayahang makabili ng 15 salop ng bigas sa presyong 100 sa loob ng isang buwan. Dahil sa pagtaas ng kita o sahod ni tatay sa pamilya, mapapansin na dadami o tataas ang kakayahan ng pamilya na makabili ng mas maraming bigas. Mula 15 na salop, ito ay magiging 30 na salop sa loob ng isang buwan. Mapapansin na walang pagbabago sa presyo. Ito ay nanatiling 100 piso. Ibig sabihin, ang pagbabago sa demand ng pamilya sa bigas ay sanhi ng salik na kita. O kaya, maaring bumaba ang demand ng pamilya kung liliit ang sahod ng isang tao.
May epekto sa demand ang presyo ng mga kahalili, substitute o kaugnay, complement na produkto. Ang kahaliling produkto ay maaring gamiting kapalit sa isang produkto. Halimbawa nito ay ang karne ng manok ay kahalili ng karne ng baboy. Kapag tumaas ang presyo ng karne ng baboy, tataas ang demand para sa karne ng manok. Dahil sa tuwiran nitong kahalili ang karne ng baboy. Ibig sabihin, ang korba ng demand para sa karne ng manok ay lumipat pakanan na nangangahulugan ng pagtaas ng demand. Mapapansin na mula sa orihinal na 10, ang demand ay magiging 15. Makikita na hindi nagbago ang presyo. Ito ay nanatiling 165 piso. Ngunit tumaas pa rin ang demand ng pamilya sa karne ng manok dahil sa salik na presyo ng kahaliling produkto. Samantala, ang korba ng demand sa karne ng baboy ay gumalaw pakaliwa na nagpapakita ng pagbaba ng demand. Ang produktong magkaugnay o magkomplementaryo ay ginagamit na kapareha ng iba pang produkto tulad ng kape at asukal. Kapag tumaas ang presyo ng kape, bababa ang demand para sa asukal. Kapag bumaba naman ang presyo ng kape, tataas naman ang demand para sa asukal. Ika-4 ay ang bilang ng mamimili. Ang malaking populasyon ay nangangahulugan ng maraming pangangailangan para sa mga produkto o serbisyo. Mas marami ang mamimili kung mas malaki ang populasyon. Ang paglaki ng populasyon ay nagdudulot ng paglaki ng demand na siyang nagpapataas sa produksyon para sa ating mga pangangailangan. Halimbawa, ang bentahan ng cellphone load. Tignan ang halimbawa sa screen. Mapapansin na sa presyong 30, ang demand sa load ay 100. Ngunit sa pagdami o paglobo ng bilang ng mamimili sa load, mapapansin na dumami ang demand sa load. Mula 100, ito ay naging 200. Kung mapapansin, walang paggalaw sa presyo. Ito ay nanatiling 30 pesos. Ngunit tumaas pa rin ang demand sa load. Ito ay dahil sa salik na bilang ng mamimili. Maaaring bumaba ang demand sa load kung liliit ang bilang ng mamimili. Ika-5 salik ay ang inaasahan ng mamimili. Kung inaasahan ng mga mamimili na tataas ang presyo ng mga produkto o serbisyo sa hinaharap, daragdagan nila ang bibilhing produkto sa kasalukuyan. At kung inaasahan ng mga mamimili na bababa ang presyo ng produkto sa hinaharap, babawasan nila ang bibilhing produkto sa kasalukuyan. Halimbawa, ang nararanasan nating pandemya ay magtatagal pa ng 1 o 2 taon ayon sa mga eksperto. Dahil dito, ngayon pa lang ay naghahanda na tayo ng mga bagay na kakailanganin natin tulad ng pag-iimbak ng pagkain at gamot na siyang nagpapataas ng demand nito sa pamilihan at nagre-resulta sa pagtaas ng presyo. Pansinin ang pagbabago sa demand ng dilata ng sardinas. Sa ating korba, mapapansin na sa presyong 20, ang demand ng pamilya de la Cruz sa sardinas sa loob ng 1 buwan ay 50. Dahil sa pandemya,
na nararanasan natin sa kasalukuyan at ayon na rin sa mga eksperto, ito ay magtatagal ng 1 hanggang 2 taon. Dahil dito, inaasahan na tataas ang presyo ng mga pangunahing pangangailangan tulad ng dilata sa susunod na mga araw. Kung ating papansinin ang graph sa kasalukuyan, ang demand ng pamilya de la Cruz sa sardinas ay tumaas. Mula demand nilang 50, ito ay naging 75. Sila ay bibili at mag-iimbak ng maraming pagkain para sa hinaharap dahil sa inaasahan nila ang pagtaas ng presyo sa susunod na panahon, bunsod ng pandemya. Makikita natin na walang paggalaw sa presyo, ngunit tumaas pa rin ang demand ng pamilya de la Cruz. Ito ay dahil sa salik na inaasahan ng mamimili. O maaari ring bumaba ang demand ng pamilya de la Cruz sa kasalukuyan kung ang inaasahan nila na walang pagtaas sa presyo ng mga pangunahing pangangailangan sa susunod na araw. Naunawaan ba mga bata ang 5 salik na nakaapekto sa demand? Kung gayon, binabati ko kayo. Ano ang maaari mong gawin bilang isang matalinong mamimili? Una, iwasan ang pagsunod sa uso o moda ng damit at gamit dahil ang pagtaas sa demand ay nangangahulugan ng pagtaas din ng presyo ng mga produkto o serbisyo. Ikalawa, magtipid at huwag gumasta ng higit sa kinikita. Ang labis na paggasta ay hindi mainam sa panahong mababa ang antas ng produksyon dahil nagdudulot ito ng pagtaas sa presyo. Hindi ring mabuti kung mababa ang antas ng paggasta dahil nagdudulot ito ng pagtamlay ng ekonomiya. Dapat ay nasa tamang antas lamang ng paggasta. Ang dapat ay eksaktong paggasta lamang. Ang pagdami ng mga alternatibo o kahaliling produkto ay nagbibigay ng pagkakataon sa mga mamimili upang maraming pagpipilian na may mababang presyo. Sa kabilang banda, ang labis at kulang na pagkonsumo ay hindi mainam sa ekonomiya. Sa pangkahalatan, ang tamang panggasta at pagkonsumo ay nakatutulong upang maging matatag ang kalagayan ng presyo sa pamilihan. Maliwanag ba ang ating aralin sa araw na ito, mga bata? Ngayon, atin subukin kung may natutunan kayo sa ating aralin sa pamamagitan ng pagsagot sa mga gawain. Para sa unang gawain, ito ay pinamagatang salik ng demand. Mula sa mga salik ng demand na natalakay, isulat sa patlang ang mga salik na nakaapekto sa demand. Ang mga salik na pamimilian ay panlasa, kita, dami ng mamimili, presyo ng magkaugnay na produkto at inaasahan ng mamimili. Lumaki ang sahod ni Mang Efren, kaya marami siyang nabiling bigas. Ang tamang kasagutan ay kita. Ikalawa, inanunsyong tataas ang presyo ng gasolina mamayang 1:00 ng madaling araw. Kaya nagpakarga na ang mga driver. Ang sagot ay inaasahan ng mamimili. Ikatlong katanungan, tumaas ang presyo ng soft drinks. Kaya tubig na lang ang iniinom ng mga tao. Ang kasagutan ay presyo ng magkakaugnay na produkto. Mahusay, nakuha mo.
Ikaapat na tanong. Nagkaroon ng landslide sa aming lugar, kaya bumaba ang kita ng mga nagtitinda dahil sa paglipat ng mga tao sa ibang lugar. Dami ng mamimili ang tamang sagot. Ikalimang katanungan. Pagkasawa sa paggamit ng produkto. Ang sagot ay panlasa. Mahusay ang iyong ginawang pagsagot. Tandaan natin, ang pagiging matalinong mamimili ay nakasalalay sa ating mga kamay. Mangyaring maging mapanuri tayo sa mga binibili natin. Magkakaiba man tayo ng demand sa iba't ibang produkto o serbisyo. Ang mahalaga ay matugunan natin ang ating mga pangunahing pangangailangan at kagustuhan upang makaagapay sa hamon ng kakapusan. Sa susunod nating aralin ay pag-aaralan naman natin ang konsepto ng supply. Muli, ako si Teacher Ray na nagsasabing ang bawat kaalaman mo sa economics, hindi ito mapapanis. Tiyak na magbibigay sa inyo ng kaalamang pangwais. Hanggang sa muli nating pagkikita. Paalam!